Hello mga kamadyo, kumusta kayo? Ilang araw din akong hindi nakapag-vlog dahil na-busy rin kami kasi. Ayan, nakikita nyo naman po, nagliligpit na kami ng mga gamit namin. Nagpa-packing na dahil po, 'di ba nabanggit ko nga po sa mga nauna kong mga vlogs na pauwi na kami ng Siargao. Hinihintay na lang namin na matapos yung klase ng anak ko. Kaya nag-unti-unti na kami kasi para din naman maipakargo na bago kami mag-flight. Kaya ayan, inuna ko yung mga comforter, mga jacket, mga kumot, yung hindi naman namin na gagamitin sa araw-araw para maayos na. Ayan, sabi nga ng asawa, kumain na mga kamadyo, magmain na kayo. Kunyari nag-online sale. Kaya ayan, nililigpit ko na. Hirap ng, sabi ko nga, akala ko, kung alam ko lang na madali lang ang pag-stay natin dito sa Manila. Hindi ko na sana dinala halos lahat ng gamit namin. Halos lahat kasi ng gamit guys namin dinala namin. Ang aircon, TV, ref, mga sa kusina, mga rice cooker, yung mga ganyan. Kasi yun na nga, nakaset na yung plano namin na dito muna kami magtatrabaho muna ako dito. Nakapag-apply naman ako, mga kamadyo. Nag-start na talaga ako sa trabaho ko sa opisina. Kaya lang, ang nangyari, yung asawa ko hindi naghiyang dito. Natakot din naman kasi ako, baka mas lalong lumala yung sakit niya. Kasi may isang beses kasi mga kamadyo, nagaling ako sa opisina, gabi na ako nakauwi. Nadatnan ko siyang latang-lata, talagang hilong-hilo daw talaga siya. Kasi high blood kasi siya mga kamadyo. Yan nga, kaya nga siya na-stroke dahil high blood siya. Kaya natakot ako. Since kami lang kasi tatlo dito, yung anak kong bunso, yung may maliit pa, 6 years old pa, anong maitutulong pag idalawa lang sila ng papa niya maiwan dito sa bahay. Kasi ako gabi pa ako makauwi, malayo kasi ang opisina namin mga kamadyo. Kaya halos mga 1 oras mahigit din kasi ang biyahe ko. Kaya napagdesisyon na namin na umuwi na lang kaysa naman may trabaho nga ako dito. Okay na, actually okay talagang trabaho ko. Okay. Ang sweldo ko naman is talagang above minimum ang sweldo ko. Kaya okay lang talaga sana, kaya lang ang problema yun nga. Natatakot akong iwanan sila dito sa bahay nang sila lang. Kaya napagdesisyon na namin na umuwi na lang kami ulit sa Siargao, tapusin na lang namin muna yung klase ng anak ko. Total doon magbi-business na lang kami ulit. Nag-usap nga kami, it's either magnegosyo na lang kami ulit or mag-apply na lang ako ng trabaho doon. Yun ang napag-usapan namin. Mas kayang-kaya naman doon na maiwan sila sa bahay dahil nandiyan naman yung mga kamag-anakan namin, mga kapamilya namin. Dito kasi mahirap kasi syempre, alam mo naman dito sa Maynila, busy halos lahat ng mga tao kasi may kanya-kanyang mga trabaho, kanya-kanyang hanap buhay. Nandito naman yung mga kapatid niya pero hindi naman talaga sila all the time nandyan kasi syempre may mga trabaho din sila araw-araw. So, kaya ganun, nahihirapan din ako. Kahit nasa office ako, iniisip ko sila. Kaya nga pag nagkakaroon, may mga time, pag nagkakaroon ako ng time, natatawagan ko sila video call kahit nasa opisina ako. Pero mahirap din kasi yung sila lang dito. Sa pagkilos-kilos, sa pagluluto, natatakot rin ako. Kaya mabuti na lang din yung ganun. Tsaka para na rin masubaybayan ko yung panganay ko kasi binata na, kailangan ko na talagang gabayan. Baka alam mo naman panahon ngayon mga kamadyo, 'di ba? Mga binata natin, mga dalaga, mga anak natin, kailangan na masubaybayan natin, mag-guide natin sa tama. Kasi yung mga nandyan lang nandyan ang mga masasamang, hindi naman natin masasabi, yung mga bad influence na mga kaibigan, 'di ba? Hindi natin masasabi. Kaya
dapat lagi ko sinasabi sa anak ko, hindi naman kita bawalang makipagkaibigan, makipagbarkada, pero dapat ang kaibiganin mo yung magdadala sa iyo sa kabutihan, hindi yung magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaya ganun. Ayan, diyan ka nag-uusap nga kami ng asawa ko diyan mga kamadyo, kasi akala namin okay lang yung box ng TV namin, nakalagay lang dun sa ilalim ng lababo, dun sa, hindi naman siya kasi nababasa doon, alam ko. Kasi hindi siya doon sa may hugasan, sa may sink, dito lang siya sa kabila. Hindi ko alam, nagmo-moist pala doon. Tapos napunit na, kaya yun nagproblema kami ngayon mga kamadyo, kung anong lagyan namin ng TV namin, kasi sira na pala yung box. Hindi ko alam kung anong hindi ko alam kung may mabibiling box ng TV ba, yung mga empty boxes ng TV na ano. Ako kasi mga kamadyo, hindi ako mahilig magtapon ng mga, kahit may mga karton ng TV. Kasi kahit nung sa Surigao kami, yung 2 karton ng yung TV namin, nandyan lang. Kaya nga yung TV namin na nandito yung dinala namin, 1 taon na yan nung pumunta kami dito. Nandyan lang, okay lang taga ang karton kahit yung Kaya lang, hindi ito problema namin kasi wala kayong malagyan punit-punit na pala. Hindi namin na hindi namin nasilip. Ngayon lang namin kasi natignan mga kamadyo. Ayan, yun yung yun ang paboritong kumot ng asawa ko. Galing yan sa hipag ko mga kamadyo. Bigay sa akin na Ate Nining. Shout out Ate Nining. Salamat sa bigay mong tela. Ayan. Tignan nyo mga kamadyo, nakita nyo puro halos kumot, comforter. Kasi nga po halos danila ko lahat. Dahil para hindi na nga kami bibili dito. Ayun. Balik na naman. Natatawa na lang ako sa sarili ko. Natatawa na. Ang hirap mga kamadyo, kasi ang hirap ng ganitong sitwasyon, palipat-lipat. Sabi ko nga, sana kung maglilipat man tayo ulit, susunod nating lipat is yung yung sariling bahay na. Kasi yung bahay kasi namin mga kamadyo, hindi pa tapos, pinapagawa pa namin sa Siargao dahil nasira nga siya nung nagbagyo ng Odette nung 2021. Yun. Yung kausap ko yung kapitbahay namin, tinatanong niya kung bakit kami nagdidigpit. Sabi ko, pauwi na kami. Tapos inoffer ko na rin yung kwarto, baka gusto nila, kasi para din yung wifi namin namin sa kanila. Kasi mas maganda dito kasi mga kamadyo, sa tinitirhan namin, kung mas okay yung sa amin unit namin, kasi malaki ang CR, tsaka yung lababo, yung kusina malawak, compare dyan sa ibang unit. Yun ang nagustuhan ko din talaga. In-offer ko nga sa kanya yung wifi. Sabi ko, mura lang naman yung monthly niyan. Ayun. Yung mga pang-opisina ko yun. Hindi ko na nasusuot. Ayan, mga coat. Yun ang hirap mga kamadyo. Sa ngayon kasi, uwi kami ng Surigao. Makikitira muna kami sa biyanan ko. Sana lang mga kamadyo, magkaroon ng chance na may pagpatuloy namin yung pagpapagawa ng bahay namin. Kasi mahirap kasi mga kamadyo yung nakikitira lang tayo. Iba pa rin talaga yung may sarili tayong bahay, yung sarili natin, yung matatawag nating sa atin, diba? Tsaka lumalaki na yung mga anak ko, mahirap yung nakikita lang kami, malaki na sila. Kasi hindi natapos mga kamadyo yung bahay namin dahil diba na-stroke yung asawa ko, nahinto yung trabaho niya. Ayun mga kamadyo. Buti nga yung asawa ko tumutulong sa akin eh. Tinutulungan niya ako sa mga gawaing bahay. Ayun, sabi niya, patingin nga ako nung jacket, parang gusto kong isuot sa flight. Sabi ko, maganda rin naman yan. Bago lang yan mga kamadyo. Regalo sa kanya ng tita niya. Yun. Lahat kami binigyan ng regalo ng Pasko. Diyos ko po mga kamadyo, natatawa ako nakatingin sa tiyan ko. Ang laki talaga ng tiyan ko.
Di ko alam kung liliit pa ba yan. Tinatry ko naman pong mag-diet mga kamadyo, pero nahihirapan din ako kasi the more na nagda-diet ako, the more na matakaw ako sa pagkain. Kaya tinitigilan ko na yung pag-diet ko. Ayun. Sana nga pumayat na ako mga kamadyo. Binabuli nga ako minsan ng anak ko. Sabi niya, "Mama, ang taba mo." Sabi ko, grabe ka naman. Yun. Kaya nagvo-voice over lang din ako mga kamadyo kasi maingay kasi dyan. Kami nag-music na lang din kami kasi maingay yung mga kapitbahay. Nag-music din sila. Kaya nag-music na lang din kami. Kaya hindi pwedeng hindi ko i-voice over kasi baka alam nyo na po. 'Di ba? Maingay eh. Kaya ayan. Madami nga kaming na iligpit na dyan. Kasi dapat apat na box ang bibilhin ko. Kaya lang sabi ko 3 na lang muna. Ayan, isang box pa lang yan yung inano namin. Isang box pa lang. Kasi para inuna namin yan pag-ayos. Tapos yung sa maleta naman, yung mga damit namin. Ang laki din kasi ng malita na yan mga kamadyo. Nasa 40 kilos din ang laman yan. Dala pa yan ang asawa ko galing ibang bansa, galing Saudi. Kaya, ayun. Diyan na lang namin ilagay yung mga damit namin. May natira na lang kaming mga gamit dito sa labas. Yung mga pang suotin na lang namin hanggang sa sa bagay araw-araw naman ako nilalabhan ko naman araw-araw yung mga inuhubad namin. Yun, tinatabi ko yung mga hindi na namin dadalhin. Sabi ko nga, hindi ko nadalhin yan. Sabi ng asawa ko, tapon mo na. Sabi ko, wag, baka naman, naano kasi ako magtapon ng mga damit mga kamadyo. Hanggat ako kung may gusto, yun, ibibigay ko. Pero nahihiya din ako mamigay. Dahil baka, kung anong isipin, baka sabihin, bakit wala ba kami. Yung mga ganon, inuunahan ko na kasi. Kaya ko lang, binabalot ko lang ng mga plastic, saka ko lang siya ma-dispose pag yung may mga alam kong kailangan talaga nung taong pagbibigyan ko. Yung mga mga nanghihingi, marami kasi nanghihingi dito ng mga damit mga kamadyo. Doon ko na lang binibigay yung mga ganon. Ayun. Nakakapagod rin mga kamadyo magligpit. Yan, ang dami-daming sabi ko nga sa asawa ko, parang naulit lang to. Kasi di ganyan din kami nung wala pa kaming 1 taon dito sa Maynila mga kamadyo. Wala pa kaming 1 taon dito sa Maynila. Anong June kami nandito. Pa lang, sabi ko nga, para lang tayong dito, nagbakasyon. So baka okay na lang din naman. At least naka-experience din manirahan dito sa Maynila. Ayun. Pinipili ko kasi dyan mga kamadyo kung alin ang dapat nang ilagay. Yung mga damit ko. Actually mga kamadyo, hindi ko nga nasusuot yung mga yan dito eh. Kasi hindi naman ako sa opisina, nagpa-pants lang naman ako. Tsaka pag nagsisimba kami, pants din ako. Alam mo naman dito sa Maynila, puro sakay tayo. Kaya hindi ako nagsusuot ng mga dress. Pants at shorts lang ang ginagamit ko. Yung mga dress ko, hindi ko nagagamit dito mga kamadyo. Kaya sabi ko, yan na lang iuna paglagay sa yung mga jacket namin, hindi namin nagagamit dito kasi mainit. Walang paggagamitan. Hindi naman kahit dito kasi kahit nung December, hindi naman talaga malamig eh. Mainit pa rin eh. Hindi katulad sa amin, sa Surigao na talagang may mga na malamig talaga. Ayun. Terno kasi kami ng asawa ko niyan. Isa kami niyan ng jacket na yan with pants yan mga kamadyo.
Pag, pagdating na naman doon, ulit na naman, ligpit na naman. Yan, inano ko yan kasi parang may nakita akong mancha. Sabi ko baka matanggal yan. Matanggal lang yan sa laba. Yan. Pasensya na kayo mga kamadyo sa tupi ko. Talagang hindi ako sa tupi eh. Hindi ako tawag dito, hindi ako magaling sa pagtupi-tupi. Basta akin maitupi lang na hindi siya magusot. Yun, ganun lang. Yun yung mga katerno ng red na hoodie, jacket. Yan. Masakit na dyan ang ulo ko mga kamadyo. Sabi ko nga, tagal matapos kasi gusto ko nang humiga niyan. Hindi ko alam bakit biglang sumakit ang ulo ko. Pagkatapos ko nga magligpit mga kamadyo, umiga kami diretso ng asawa ko. Kaya, ayan. Hindi ko alam bakit. Bigla lang sumakit. May mga iniisip kasi ako mga kamadyo, kaya ayun. Yun, yung mga jacket ng anak ko. Lagay ko sana kasi yan dyan mga kamadyo sa box. Kaya lang naisip ko, ang liliit. Doon na lang yan sa kasi nilalagay ko sa box yung mga malalaking gamit, yung mga jacket, yung mga kaya nilagay ko na yan dyan. Pero tatanggalin ko yan ulit mga kamadyo. Kasi maliliit eh, parang ako. Yan. Ay. Ang hirap din mga kamadyo. Mga ganitong sitwasyon. Sino bang nakarelate dyan sa inyo? Alam ko may mga nakakarelate dyan na yung palipat-lipat. Pero namimiss ko na rin kasi ang Siargao mga kamadyo. Yung mga kapatid ko. Namimiss ko na sila. Hindi nyo kasi alam mga kamadyo, kasi ako, yung bunso ako, kaya parang malambing ako sa mga kuya ko, sa kapatid kong babae, kaya, yun, gusto ko lagi silang kasama. Nung July, dapat uuwi yung kuya ko, kasi galing ibang bansa yung kuya ko, yung sinundan ko. Dapat uuwi siya ng Siargao kasi mag-reunion daw kami magkapatid. Apat kami magkapatid. Since nandito nga ako nung time na yun, kaya sabi niya hindi na lang daw siya uuwi kasi hindi rin naman kami kompleto. Hindi na lang siya umuwi sa Siargao. Sabi niya next time na lang. Hopefully this April kasi plano niya April magbakasyon siya. April daw kami magtitipon-tipon. Ayan yung binigay sa kanya yan mga kamadyo ng lola ng classmate niya mga kamadyo. Mga pinagliitan ng classmate niya. Kasi yung classmate niya parang dalaga na rin kasi. Kaya mabilis lumaki. Maliit na yan. Yan ang ipasuot ko sa kanya. Yung jacket na yan. Ayan. Pagpasensyahan nyo na mga kamadyo ang tiyan ko dyan dahil hindi ko alam kung ilang buwan na yan mga kamadyo. 10 buwan na yata yan. Ayan. Nilagay ko na rin yung mga pantalon ko dyan. Pinag-isa ko na sa isang box yung mga malalaking Ayun. Dami-dami pang ligpitin mga kamadyo. Ayan. Hanggang dito lang muna yung video ko mga kamadyo. Shout out sa ating mga OFW all over the world. Mag-ingat po kayo palagi. At salamat po sa suporta. Salamat po sa panonood ng mga videos ko po. At sana po gabayan kayo lagi ng Panginoon. At sana po patuloy kayong magsubaybay sa aking mga videos. Mag-ingat po kayo palagi. Salamat po sa pag-subscribe. At sa hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, pa-subscribe naman po, Majo Vlog. Thank you po ng marami. Update na lang po ako sa susunod kong video ang iba pang ligpitin namin. Salamat po ng marami. Bye-bye.